Nare-nais ko lang po pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sa patuloy na kalakasan na Kanya pong ipinagkakaloob sa akin. Narin po na gusto ko lang po i-share sa inyo yung kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Na narin na almost 2 weeks ago, narin yung hilo na nararamdaman ko sa aking pong katawan. Na akala ko po ay sa mata, sa salamin. Ngayon po, kahapon nagpa-check po ako sa cardiologist talaga. Narin nung binip ko ako umabot ng 160 yung BP ko. Pero narin sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon na nakakapagmaneho pa po ako, hindi ako nahihilo, nakakapasok po ako sa trabaho. Narin patuloy yung pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa akin. Na alam ko na kapag sa Diyos tayo nanalig, narin po hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Dahil na isang araw po na Monday po yun, kasama ko po si Sir Milka, galing po kaming Telebastagan, na pauwi na po kami, na sobrang sama ng pakiramdam ko. Tinatanong ko siya kung saan niya gusto kumain. Na nung malapit na kami doon sa kakainan namin, sabi ko sa kanya, uwi na lang tayo. Na sobrang sama na po ng pakiramdam ko. Siguro sobrang taas na ng BP ko doon. Na parang imagination na lang yung nakikita ko. Yung parang panaginip na lang yung nakikita ko. Pero sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon na nakarating kami ng ligtas at payapa sa aming bahay. Dahil po, patuloy yung pagpapasalamat ko sa ating mahal na Panginoon kasi nga po sa kabila ng pagtaas ng BP ko, ang daming tinis sa akin sa dugo. Pero purihin pa rin ang ating mahal na Panginoon kasi nga po walang mataas, lahat normal, lahat negative. So, alam ko na may plano. May plano ang ating mahal na Panginoon kung bakit ko nararamdaman yung ganitong bagay. Pero sa Diyos lang po ako nagtitiwala na alam ko siya yung mag-iingat. Na kung i-compare natin doon sa pinagdaanan ni Job, sobrang layo. Sobrang layo pa ng mga pagsubok natin kung pinagdaraanan. So, mga panahon ngayon sa pinagdaanan niya. Kaya bagamat na rin po nararamdaman ko yung hilo, patuloy pa rin po ako sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa pagdalo sa kanyang gawain. Alam ko na kapag gawain yung pupuntahan mo, hindi ka mababayaan